Nalakas yung manakot ng ganyan, hindi nyo naman mapuntahan. Alam nyo pala address. Di ba? Mga kamote. O di ano, duwag kayo. May nagtanong sa akin, "Hello sir, good day. I keep receiving messages like this sa mga OLA agents though hindi na sila tumatawag. Shoot to yan mangyayari sa'yo kapag hindi ka nagbayad ngayong araw. Alam namin kung saan ka dahil sa address na binigay mo at may mukha ka pa dito. Nabalitaan mo siguro yung mga nangyari sa mga sabongero. Huwag mong hintayin magaya ka sa mga yon. Magbayad ka na ngayon dahil kung hindi, pagsisisihan mo at paglalamayan ka ng pamilya mo. 11:59 PM, bayad ka na." Nakakatakot po sobra. Hindi lang po yan ang sinend nila sa akin. Marami pa po. Di ko na po alam gagawin ko. Nag-partial payment naman po ako, pero di ko kaya na isang biglaang bayad. Pahingi po kung anong magandang gawin. Gusto ko lang po kumalma. Please hide my identity po. Thank you and God bless. Alright. Maraming pong salamat dito sa ipinadala niyo po ang katanungan, no? Pero bago ho natin sasagutin, imbitahan ko muna sana kayo na pakisuportahan po sana yung aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Okay. Sabi niyo po, marami kayo nare-receive ng mga messages, no, sa mga OLA agents at pero hindi na daw sila tumatawag. Okay. Okay, kung hindi na sila tumatawag, well and good po, no? Pero ito ho kasi yung ano, no, yung mga klase ng mensahe na dapat hindi pinalalagpas, no? Kagaya niyan, shoot to ano ho yan? O grave threat yan. Di ba? So hindi ho dapat baliwalain, no? Pero hindi naman ho dapat katakutan. Dapat 'yon laging ganoon no? Kasi ba't ko sinabing hindi dapat katakutan kasi lagi lang naman silang ganyan, puro salita. 'Di ba? Pero hindi rin dapat baliwalain kasi nga hindi natin masabi. 'Di ba? Kasi nga ano 'yan hindi naman natin kontrolado ang isip ng isang tao malay mo topakin yung bugok na 'yan, no. 'Di ba? Pero 100% ho 'yan, hindi ho nila magagawa 'yan. Bakit? Unang-una kasi duwag yung mga bugok na 'yan. Duwag ho 'yan. Kung hindi ko ano yan, kumbaga, kung hindi yan duwag, bakit puro tawag lang tsaka messages ang ginagawa, hindi kayo puntahan sa bahay? Which is yun ang tamang pamamaraan ng paniningil. O, di ho ba? So, ano ho ang gawin po ninyo, no, is, una, pakalmahin nyo muna yung sarili ninyo. Pangalawa po, pumunta kayo sa pinakamalapit na police station, and then ipablatter nyo po. Ipakita nyo po lahat yung mga mensahe pinadala sa inyo. Importante ho doon, alam nyo yung OLA na yon. Tapos pangalawa po, pumunta kayo doon sa inyong barangay, ipablatter nyo rin. No, importante ho kasi na dapat yan is recorded. Naka-record siya. So, para na-conwood, kung ano man ho mangyari, meron babalikan. Di ba? Recorded kasi siya. Hindi ho kayo isip ng isip, ano nangyari, di ba? At least yun recorded, alam nyo. Diba? May pupuntahan, kumbaga. Tapos, i-complain niyo po sa SEC, no? Sa NPC, sa PNP, tsaka sa NBI. No? Yan ho po, pwede niyo silang i-complain. Ayan po, ipa-flash ko po sa inyong screen. Yan po yung mga sangayon ng gobyerno, no, na po pwede po kayo mag-email at mag-file ng complaint. Okay? Ano lang yun naman yun i-email nyo lang naman, tapos i-attach nyo po yung mga screenshots or mga proof, no, o mga katibayan na pinadala niya kayo ng masasamang mga mensahe, no. Tapos pagka ho yan pinatawag kayo, pupuntahan nyo ho, no. Hindi po pwede na hindi nyo ho pupuntahan kasi mababaliwala po, di po ba? Kasi dapat yan panagutin kung sino man ho yung yung gumawa sa inyo ng ganyan. Kasi kagaya ho lagi ko sinasabi, yan ho ang gusto ng mga online lending apps. Yung pumasok po sa isipan ninyo. Na sila lang ang iniisip ninyo. O tinutorture ang isipan ninyo para kayo magkaroon ng anxiety at depression. O, di ba? O, yun lang gusto talaga nila. No? Tapos sinasabi pa rito, alam nila kung nasaan daw kayo. O, alam niyo pala Di ba? Ito ha. Kayong mga abusadong online lending apps mga ahente, alam niyo naman pala address, ba't di niyo puntahan?
'Di ba? Kasi hindi nyo masosolve yung ganyang klase ng ng problema o hindi nyo sila masisingil kung ganyan kayong magmensahe. Alam nyo pala address eh. Oh, tapos sasabihin nyo may mukha pa. Oh, di puntahan nyo. Meron naman pala kayong picture ng tao. Di makikilala nyo pag pinuntahan nyo. Ba't hindi nyo magawa? Di ba? Puro kayo message, puro kayo tawag. Oh. Lalakas nyo manakot ng ganyan, hindi nyo naman mapuntahan. Alam nyo pala address. Di ba? Mga kamote. O di duwag kayo. Mariusip. Kung makapagsalita kayo, kala nyo katatapang. O, may pa ganyan-ganyan pa kayong shoot to shoot bugok. Shoot. Teresing kita eh. Damuho to. O, tapos meron pa siyang pananakot. Nabalitaan na daw ba yung nangyari sa mga sabungero? Sabungero yun eh. O, ano kinalaman ng sabungero sa inyo? Di ba? Iba yun. Maintindihan tong mga to. O. So, ibig sabihin, kung kayo ang gumawa nun, inamin nyo. O, didali kayo ngayon. Di ba kayo mga bobo? O, di ba? Ba't inaamin? Ewan ko kayo. O, di ngayon, may prueba na kayo ang gumawa. O, di todas kayo ngayon. Di ba? O, lalo, yan, gawin nyo, report nyo sa PNP tsaka sa NBI, inadmit nila eh. O, yan ang sinabi nila, nabalitaan mo na siguro yung nangyari sa sabungero, huwag mo na hintayin na mangyari sa iyo yun. O, inadmit nila, sila gumawa. O, di ba? Mariusip, kayo ang gumawa niyan sa sarili niyo. Itodas kayo ngayon, kayo ng teteng. Tapos, sabi niyo pa dito, pagsisisihan daw, tapos paglalamayan, di ba? Yung mga ginagawa niyong ganyang klase ng mensahe, yung pagtotorture sa isip ng mga kliyente niyo, hindi tama yan eh. Sa inyo sabihin yan, sige nga. Kayong mga abusadong ahente ng online lending apps, sa inyo sabihin yan. Ano gagawin nyo? Diba? Kung ayaw nyong gawin sa inyo, huwag nyong gagawin sa iba. No? Hindi tama eh. Lumabang kayo ng parehas. Tingnan mo nangyayari sa inyo. Diba? Kada mababasa kong mensahe, sinasabi? Pag nagpunta kayo sa bahay ng mga kliyente nyo, abangan kayo, gugulpihin kayo. Diba? Kayo gumagawa ng dahilan para magalit sa inyo mga tao. Yung mga kliyente ninyo. Hindi naman dapat ganun. Diba? Kasi napakadali humaningil. Pupunta ka lang naman sa bahay, makikipag-usap ka. Hindi mo kailangan maging matapang. Kailangan marunong ka makipag-usap. Tsaka pag pupunta ka ron, dapat kumpleto ka. Meron kang i-offer sa kanila. Diba? Hindi po pwede na siga ka pa pagka kumato ka. Siga ka pa pagka yung pupunta ka sa bahay. Hindi pwedeng ganun. Mariusip kayo. Hindi kayo pwede sa ganitong klase ng negosyo. Maaga kayo pagka ganyan. No? Tapos ito sabi mga ninyo, yung nagpadala ng tanong, nagpa-parcel naman kayo. No, kasi hindi nyo kaya ng isang biglaan. Ito wag na kayo magpa-parcel. Kasi pag nag-parcel kayo, wala pupuntahan yan. Hindi kayo makakabayad ng matino. Maniningil at maniningil pa rin sa inyo yan. Gawin nyo po, pag-ipunan nyo po't bayaran. Tsaka nyo siya bayaran. Buo. Ipunin nyo, tabi nyo, tapos bayaran nyo siya ng buo. Ganun Huwag nyo siyang Huwag nyo siyang paparsya lang kasi wala akong papuntahan yan. Bayad kayo ng bayad, wala naman napupuntahan, di ba? Samantalang yung pag tinabi nyo, inipon nyo siya at saka nyo binayaran ng buo tapos. Ganun lang siya kadali. No? Ipunin nyo po siya, tsaka nyo bayaran. Okay, ngayon, gawin nyo po kung kaya niya, nakaramdam na kayo na anxiety, depression, bayaran niya na lang kung ano yung amount due. Or, kung gusto nyo sundin, yung nakalagay po sa sa ceiling on interest rate, yung 15% per month, tsaka yung 5% per month, ganun gawin nyo, tuusin nyo na lang. Basta ang utang nyo sa mga lending o dyan sa ulan na yan, is 10,000 pababa at hindi lalagpas ang termino sa 4 months, sundin nyo yun. For example po, pinahiram kayo ng ng 1,000 pesos. Magkano ba ang 15% ng 1,000? 150. Po ba? Let's say, kayo,
na late kayo ng isang buwan, o 1,150 plus 5% po, yun ang bayaran nyo. Di ho ba? Pero kung sasabihin ko sa inyo, hindi ho titigil pa rin tumawag yan, tsaka pag mensahe, mangungulit at mangungulit pa rin yan, dahil nga sa libro nila, hindi pa yan sarado. Pero, kagandahan kasi doon, nagbayad kayo. Okay? Ano man na mangyari, let's say, quote and quote, magdidemanda raw sila. May proof kayo na bayad kayo. At sinunod nyo kung ano yung nasa batas eh. Kasi, kahit makarating naman ho ng korte yan eh. Ang pababayaran pa rin naman ho sa inyo kung ano yung nakalagay doon sa ceiling ng interest rate eh. Di ho ba? Ganun lang ho kadali yun. Huwag nyo hong, kumbaga, masyadong isipin na kayo ho ay magkakaganito, magkakaganito. Huwag ho. Hindi ho nila kayang gawin yun. Ano po? Yun nga hong magpunta sa sa korte. Yung tungtong nga ho sa korte, hindi makatungtong yan. O maski nga ho sa barangay. O sige, padaliin ho natin. Yung tumungtong na lang ho sa tapat ng bahay po ninyo para manil, hindi ho nila magawa. Di ho ba? Kasi alam ho nilang, napakarami nilang sinaway. Kumbaga, marami silang hindi sinunod na na batas. Di ho ba? Hindi naman ho kasi magkakaganyan yan kung diniscuss nila yung the Truth in Lending Act. Kasi sa the Truth in Lending Act, dapat in-inform kayo magkano yung approve. Magkano po yung dapat bang interest? Magkano yung kung meron yung processing fee? Di ba yung termino? Dapat sinasabi sa inyo yun eh. Ini-inform kayo bago yan i-disburse. Nangyayari ho, hindi pa tapos yung application. Basta nalaman na yung number nyo is connected sa sa e-wallet, tapos meron kayong government ID na ipinasa, padadala na kagad yung pera. Wala nangyayaring credit investigation, walang verification, walang evaluation. Pwede ba yun? Di ba? Sumobra kung napakadali ng manghiram sa kanila eh. Di ba? Which is hindi tama. Mali ho yung ganun. Hindi ko kinukontra yun. Sang-ayon ho ako na magkaroon ng pamamaraan na mas mapabilis ang pagpapautang. Pero, dapat dumadaan sa sa proseso. Diba? Kasi nasisira yung yung way ng pagpapautang na tama. Alam niyo yun? Nakita niyo, may mga hindi pa walang trabaho, estudyante, napapahiram. Ang nangyayari napapahamak sila kasi nga hindi naman nila alam yung obligasyon nila. Di ba? Hindi nila alam na ang termino nila, 7 araw lang. Hindi nila alam na ganito ang interest. Tatawagan silang tatawagan, may message, totorturin ng isip. Di ba? Kaya marami napapahamak dyan. Obligasyon yan nung nagpapautang. Kailangan ini-inform mo yung kliyente mo dun sa obligasyon nila. Hindi po pwede pautang ka lang ng pautang. Hindi tama yun. Unethical yun. Kasi dapat alam nung nanghihiram kung ano yung obligasyon niya sa'yo. Tapos ihaharas mo, mali yun. Diba? Hindi tamang paniningil yun. At hindi tamang pagpapautang yun. Basta ganun ho gawin ninyo, pakalmayin nyo yung loob nyo. Hindi ho totoo yung mga sinasabi nila na ganyan. Pero ganun pa man, blatter nyo po. Tapos mag-file kayo ng complaint. I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po'y makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga videos. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po yung aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po. Yun lang.